Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's reflection, nasa tema pa rin tayo ng Kapaskuhan. So, sa Old Testament guys, yung mga Israelita o yung mga kababayan ng ating Panginoong Yesus, noong mga panahon na yon, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan dahil na-influensahan sila ng mga nakapaligid sa kanila. Diba? So, sila nakilala na nila ang Diyos, pero sa katigasan ng kanilang ulo, guys, mas naniniwala pa rin yung iba sa kanila dun sa mga Diyos-Diyosan. So, alam naman natin pag sinabi mo Diyos-Diyosan, unang pumapasok, lalo na yung mga kapatid natin ibang sekta, sinasabi ka agad na yung rebulto, yan ang Diyos-Diyosan. Kayo mga Katoliko, sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Yun ang ano nila, paratang nila. So, sa modern time natin guys, ano ba yung Diyos-Diyosan? Kasi nung panahon nila, ang mga Diyos-Diyosan nila, ito yung araw, di ba? Yung buwan, yung bituin, yung hangin, at kung ano-ano pa. Mga mga kalabaw, at kung ano-ano pang hugis ng mga bagay dito sa mundo na nilalang lang naman ng ating Diyos. Kaya sa modern time natin ngayon, ano ba yung mga Diyos-Diyosan? So, meron din tayong Diyos-Diyosan. Kung nung unang panahon, ganun sila guys. Ngayong panahon natin, isa na yan yung kapangyarihan. Diba? Alam naman natin, Diyos ang kapangyarihan. Pag nandyan na sa kapangyarihan, ayaw nang bumaba. Gusto pa ng tuloy-tuloy ang kapangyarihan. At pag natapos na yung termino, marami sa atin dyan guys, di ba, mga politiko, ililipat sa asawa. Pag natapos yung asawa, ibabalik sa kanya o kaya ililipat sa anak. So walang katapusang kapangyarihan. Di ba? So yung Diyos mo na yan, yung mga ganyang bagay, di ba? So ano pa? Yung tao, minsan, di ba? Yung mga sikat, Diyos mo sila. Ang dami mo binibili mga poster nila, ginagastosan mo sila. Kahit saan, talagang sila yung nasa isip mo. So, para sa Diyos, talagang Diyos-Diyosan mo na yan. Ano pa? Yung kayamanan mo, di ba? Pag alam mong mayaman ka, alam mo na stable ka, marami kang pwedeng gawin, di ba? Marami kang mga taong pwedeng utus-utusan, gawing alipin, kasi mayaman ka eh. Nasa iyo lahat ng kayamanan mo at marami kang kayamanan. Ganun din sa pera, di ba? Lalo na sa pera, guys, di ba? Gagamit ka lang ng pera, excuse po, gagamit ka lang ng pera tapos lahat ng gusto mo. So, gagamitan mo lang ng maraming pera. Lahat ng nasa paligid mo, guys. Kikilos kahit anong utos mo. Di ba? Tapos lahat kakilala ka. So, Diyos mo na yung pera. Pinapadaan mo lahat ngayon sa pera. Di ba? So, yan ang mga bagay na talagang idolatry. Kaya nga ayon sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, isipin ninyo na ang Panginoon na iyong Diyos ay iisang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang mga kasunduhan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanya mga utos. Yun guys, napakagandang mensahe, di ba? So, isipin mo na lang natin na isa lang Diyos, isa lang yung lumikha sa atin. Bakit ka sasamba sa mga ibang Diyos-Diyos? Di ba? So, na sinasabi niya dito, matapat siya sa mga kasunduan, lalo na yung mga taong sumusunod sa kanya. So, ngayong araw ng Kapaskuhan, guys, yan po ang ating ilagay sa ating isip at puso na sundin, di ba? So, ngayong Pasko, nagpatawad ka na ba? Baka hindi ka pa nagpapatawad, di ba? Dahil sa may nagawang kasalanan sa iyo, ang magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, at kung sino pa man. Ito na yung pagkakataon. Ngayon papalapit ng Pasko, ay kailangan mo na magpatawad. O kaya naman, tayo lahat, di ba, nagkasala rin. Marami rin tayong nasaktan. Di ba?
Dahil sa mga kadahilanan na minsan yung sitwasyon, dinadala tayo. Kaya, humingi tayong tawad. Maging humble tayo, guys. Maging mapagmahal tayo ngayong araw ng Pasko. At huwag maging mayabang, di ba? Maging humble tayo. Alam natin na tayo makasalanan. Yan ang hingin natin sa ating Diyos. Yung pagsapit ng araw ng Pasko, sana hipuhin niya tayong lahat. Kaya kaya wag nating sasabihin na ang mga Diyos-Diyosan ay yung mga bagay lang. Minsan mismo sarili natin, di ba? Ayaw na natin makinig. Ang tingin natin sa sarili natin, Diyos kasi alam na natin lahat. Pag may mga mali ka at may nagsasuggest sa iyo, ayaw mo nang pakinggan. Sarado na ang isip mo. Di ba? Dahil unang-una, ah, na ang nasa isip mo perfectionist ka. Di ba? So, kailangan mong makinig. Huwag mong isipin na ikaw lahat ay tama, perfecto ka. Hindi. Marami ho tayong pagkakamali sa buhay. Kaya kung ano man namang makita sa atin, itanggapin natin na mali tayo at makinig tayo. Di ba? At siyempre, pinaka magandang sundin dyan ay yung mapagmahal. Hindi lang sa araw ng Pasko actually, araw-araw sa ating buhay. Dahil hindi lang naman sa Pasko kailangan magmahalan. Araw-araw. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, tinutupad niya ang kanyang mga kasunduan sa mga taong nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanya. So, dalangin po natin na masunod natin lahat ng gusto niya, hindi man perfecto, at least majority na susunod natin. At tingin natin ng lahat sa Diyos. So, sa kahit kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, pinansyal at relasyon sa pamilya, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, lalo-lalo na kung ikay manampalataya, tsak yun ay ibibigay ng Panginoong Yesus. Ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan. Lord, i-bless po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, lumalaban sa stage 4 cancer, lumalaban sa taning ng buhay, lumalaban sa kahit na anong uri pa mang karamdamang pumabalot ngayon sa kanyang katawan. Lord, ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang mga masakit na karamdaman. Pagalingin niyo po alang-alang sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga relasyong nagkawatak-watak at nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po maganda sa mga pagbigkis-bigkisin niyo po muli. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, Lord. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pamasahe, pambangon sa mga bata, pambayad sa mga bills, pambili ng gamot, Lord. Lahat po ng ito, i-bless niyo ang aming anak buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ating nilig namin, sa matamis na pangalan natin Panginoong Yesus. Amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng mga anak ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.